Hello mga Kapadajon Vlogs. Ayan, magandang hapon sa ating lahat. At another day is another vlogs. So ngayon, ang ating iba vlog, siguro napanood nyo na rin yung aking napanood sa social media kung saan nakarang araw ay sineselebrate natin yung Father's Day. At ito yung ating napanood, o siguro naman marami nang nakapanood doon sa nag-viral na video. Doon sa nag-viral na video, nakakalungkot lang talagang panoorin, pakinggan, dahil nga ay ito ay isang usaping talagang maraming nangyayari sa magulang man o sa mga anak. Hindi na ito bago para sa atin. Pero kapag napanood natin o kapag napakinggan natin, nakakalungkot lang talaga isipin. Nung pinapanood ko yung video na ito, ayaw ko na sana mag-comment o hindi ko nga talagang tinapos yung video. Hanggang doon lang sa may bungad kasi pag binabasa ko yung mga komento, iba't ibang opinion, iba't ibang karanasan, iba't ibang paliwanag, lahat yan validated. Kumbaga, walang tama, walang mali doon. Pero sa pagkakataong ito, itong video na ito na napanood na natin, mas pabor siguro ako doon sa magulang. Pero iilan sa mga nagkukomento doon na sabi, magulang ka, dapat ikaw mas unang nakakaunawa sa mga anak mo. Yung iba naman nagsasabi o nagsasalita, dapat ikaw anak o ikaw yung anak na dapat mas nakakaunawa at pahabain yung pangunawa doon sa mga magulang dahil matanda na sila ngayon. Lahat yan valid na mga rason. Pero dahil doon sa nangyari, dahil nga sa tingin ko kung bakit nakapagsalita si tatay ng ganon, dahil meron si tatay dinadala sa kanyang puso at isip na sakit na nararamdaman na mismo sa kanyang mga anak nanggaling, kung saan yung kanyang nararamdaman ay talagang malalim na sugat o malalim na nasasabi ng kanyang mga anak. Siguro pabor ako doon sa sinasabi ng tatay kasi ito yung mga anak na pagkatapos natin alagaan, bihisan, paaralin, tapos bastusin lang tayo ng ating mga anak. Yun ang pinakamasakit na marinig ng isang mga magulang na hindi iniisip o inaakala na sa kanilang mga anak pa rin o sa kanilang mga anak makakaranas ng ganito. Nakakalungkot pero talagang marami na tayong naririnig na papanood na yung mga anak talaga nagiging bastos na rin. May mga magulang din naman talaga na pabaya. May mga magulang din naman na hindi maganda ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Pero dito ako naiyak, dito ako nakakaramdam ng kung ano yung nararamdaman ni tatay. Kasi yun din ang nararamdaman ko bilang isang ama. Kung sakali man ganun ako bastusin ng aking sariling mga anak. Hindi porket okasyon ng Father's Day ay pagkakataon na para humingi ng kapatawaran. Pwede naman siguro bago nag-Father's Day, di ba? Pero naintindihan ko rin yung nararamdaman ng mga anak. Naintindihan ko rin yung gusto ng mga anak na humingi ng tawad at nagkaroon sila ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran o patawad doon sa kanilang ama, sa kanilang mga nagawa. At itinataon nila sa Father's Day sa pag-aakala nila ay mabubura yung nararamdaman ni tatay
dahil nga nilapitan na ng anak, humingi na ng patawad at okasyon pa ng Father's Day. Siguro naglakas din ng loob yung kanilang mga anak na yun ang gagamitin nila para meron silang reason kung paano sila lalapit o mag-approach doon sa kanilang tatay na nasaktan ng husto. Kaya nasasabi ko, it's a wrong timing siguro, or siguro mas kailangan pa siguro ng mga anak na pahabain pa. Baka hindi pa talaga kaya ni tatay i-let go yung mga nararamdaman niya. Yung hindi gaanon kadaling maghilom ang sugat na nararamdaman ni tatay sa isang pagkakataon lamang, sa isang araw lamang. Hindi ganong kadali. Kung sa panahon na si tatay ay napagsalitaan ng pabigat ka na kasi, wala ka ng silbi, masakit nun, tagos sa puso ni tatay, sa pagkatao ni tatay. Kaya siguro hindi ganun kadaling magpatawad, o kung magpatawad man si tatay, pero hindi ganun kadali sa isang iglap lang o sa isang araw lang o sa isang pag-okasyon lang ay gusto nyo na agad makuha yung kapatawaran ni tatay at pag-unawa at pag-intindi. Kasi marami nagsasabi, lumapit na nga ayaw papatawarin kung ano-ano pang sinasabi. Hindi ganun kadali para sa naramdaman ni tatay. Huwag natin i-invalidate yung naramdaman ni tatay kung bakit ganun siya magsalita, kung bakit ganun yung kanyang reaksyon sa kanyang mga anak. Huwag natin pangunahan yung naramdaman ni tatay. Para sa mga anak na lumapit kay tatay, pahabain nyo pa ang pasensya. Gumawa pa kayo ng paraan para mumupa yung naramdaman ni tatay. Siguro kailangan ng mahabang proseso para maghilom yung sugat na naramdaman ni tatay. Kailangan nyo pa ng mas malawak na pangunawa at sana araw-araw nyong gawa ng maganda sa inyong ama para mas lalong lumalambot. Kasi magulang din naman yan Tayo mga magulang, ang bilis natin lumambot. Kung talagang huwag natin persahin, huwag natin agaran na ganun kadali. Kasi doon sa naramdaman ni tatay sa mahabang panahon, hindi natin alam kung paano niya iginapang o paano niya nakayanan yung bigat na nararamdaman niya sa araw-araw. Yung iba nga, maraming nagsasabi na baka bumalik yung mga anak dahil nakita na nila ay gumanda na yung buhay ni tatay, o baka nakita ng mga anak na meron silang mapapala doon sa kanilang ama. May mga ganong komento. Tulad ng sinabi ko, huwag natin i-invalidate yung naramdaman ni tatay. Huwag natin pangunahan na dapat patawarin, lumapit na yung anak niya. Hindi pa magpapatawad, ang tigas pa ng ano ni tatay. Hindi nyo alam kung gaano kabigat yung naramdaman ni tatay. Hindi nyo alam kung paano niya kinaya ang araw-araw. Kasi yung mga panahon na yon na pang-iinsulto, yung mga sinasabi ng kanyang mga anak, araw-araw yan dinadamdam at dinadala sa puso ni tatay. Kaya hindi ganun kadali. Madaling magpatawad, madaling magsabi ng kapatawaran. Pero yung bigat na nararamdaman natin sa isa't isa, yung nararamdaman niya, kailangan talaga ng mahabang proseso para maghilom yung sugat na naramdaman ni tatay. At sana naman wag minamadali, wag na natin madaliin. Sana gumawa pa, hindi lang dahil sa okasyon na Father's Day. Sana araw-araw nililigawan si tatay at pinapakitaan ng maganda para maghilom at tuluyan na mawala sa isip ni tatay yung kanyang mga narinig at nararamdaman. Sa palagay niyo ba guys, kayo, ano ang inyong masasabi patungkol doon sa inyong napapanood? Kayo bilang isang mga magulang o mga anak, ano ba ang dapat approach doon
sa ganong sitwasyon. Ano ba dapat ang gagawin ng ating mga ano ba dapat ang gagawin natin doon sa mga pangyayari kapag naranasan nyo ng ganon bilang isang anak o bilang isang mga magulang? Yun nga yung para sa akin, hindi ganun kabdali o kabilis o hindi talaga matatapalan ng kahit anong okasyon yung nararamdaman ni tatay sa ngayon. Hindi yan nakukuha sa isang araw o sa isang okasyon o sa isang pagkakataon na on the spot ay mawawala at mabubura yung nararamdaman ni tatay. It takes time kasi kung sa tinatagal-tagal siguro ng dinadamdam at dinadala ni tatay, masasabi ko talaga, huwag natin baliwalain yung naramdaman ni tatay. Intindihin natin lalong-lalo na kung tayo ang nagkakaroon ng pagkukulang doon sa ating mga magulang. So yun lang guys, at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik. Sa mga bago pa lang na nandito, please subscribe my YouTube channel. Tulungan nyo naman akong maiangat ang ating watch hour. Panoorin nyo lahat. Meron akong playlist dyan. Please watch all my videos. Ayan, huwag nyo namang pabayaan. At i-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo yung ating video. Ito ay isa lamang, inaano ko lang yung sarili ko dito sa ibang bansa kasi wala talaga ako ibang magagawa para ma-distract lang yung araw at hindi ako makapag-isip sa buhay ng Pilipinas. So nagba-vlog lang ako. Sana suportahan nyo pa rin ako. At maraming salamat sa mga datihan na nag-subscribe na at nanatili pa rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat. At see you in the next vlog. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Mababa yung ating blood sugar, yung aking ginagawa. Ako na, hindi na ako pumunta ng hospital o clinic para itis yung aking blood sugar. So 94 lang naman, so mababa. Nasa range. At sana kayo din, nag-update din kayo. Medyo nagkakaedad na nga tayo. Kaya ito yung ginagawa ko. Pagkatapos kong matulog, nagising, tapos inuuna ko talaga itong ano na to.